Bilang bahagi ng taonang tradisyon ng aming paaralan, sabi kang ikalabindalawang baitang na bumisita sa 3 lugar. Ang simbahan ng San Guillermo, ang Museo Tataklatan dito sa Estado Macapagal, at ang Ocean Adventure. Ang bawat isa ay may natatanging kwento at aral. Ang San Guillermo ay simbolo ng pagbangon ng komunidad at tapos ang sakuna. Ang museo ay nagpapaalala ng pamana at mga palisiyang pumumpog sa bansa. At ang Ocean Adventure naman ay nagtuturo ng konserbasyon at direktang ugnayan ng tao sa kalikasan. Pagdating namin sa San Guillermo, agad naming napansin ang mababang pintuan. Bakas ng lahar mula sa pagsabog ng Pinatubo noong 1991 na tumabon sa kalahati ng simbahan. Kaya't ang dating mataas na bintana ay pintuan na ngayon. Sa loob naman, kapansin-pansin ang orihinal na bubong at makakapal na pader na yari sa apog at bato. Sa kaliwa naman, ay may entablado at pintuan patungo sa kampanaryo. Sa kanan, isang santo na may bulaklak sa paanan. Patunay na patuloy na debosyon ng mga parokyano. Habang naglalakad kami, ipinakita rin ng gabay ang mga likhang sining. May maliit na tanghalan ng alaala ng may larawan ng simbahang bago ito natabunan. At mga biswal na nagkikwento ng pagbangon ng bayan mula sa dilubyo. Habang sa harap ng altar, tarangkahang bakal ang nagbabantay sa mga sagradong imahe. Sa kabuuan, ramdam namin na ang San Guillermo ay hindi lamang labi ng kasaysayan, kundi buhay na nagpatunay ng tibay at pananampalataya. Sa Lubao, sinalubong kami ng estatwa ni Pangulong Diosdado Macapagal, matikas at tila bantay ng kanyang bayan. Sa loob, nasilayan namin ang malaking mural na naglalarawan ng kanyang mahalagang kontribusyon, kabilang ang Land Reform Code at ang pagbalik ng Hunyo 12 bilang araw ng kalayaan. Sa tabi nito, isang payak na bahay kubo ang nagsasalaysay ng kanyang pinagmulan. Loob ng museo, sinalubong kami ng talaan ng kanyang pamilya kasamang larawan ng kanyang mga magulang, asawa at mga anak, kabilang si Gloria Macapagal Arroyo. Sa ikalawang palapag, nasilayan namin ang muling binong opisina na may mesa, ilang relikya at ang kanyang tungkod bilang paalala ng bigat ng responsibilidad. Ang mga lumang papel, panulat, upuan at aklatan na puno ng libro ay nagbubunyag ng kahalagahan ng edukasyon at pamumuno. Sa pag-alis, naiwan ang mas malalim na pag-unawa na ang museo ay buhay na nagpapatotoo sa paghihirap at pagtatagumpay ng isang leader. Sa Ocean Adventure, nagsimula ang aming pag-ikot sa isang masiglang pagbati mula kay Kuya Dio, ang aming gabay. Umupo ilan sa amin malayo sa splash zone sa Sea Lion Stadium. Ngunit sina AJ at Jill ang nagpasya sa splash zone at sabay na nabasa ng tumalon ang Sea Lion na nagdulot ng malakas na halakhak mula sa grupo. Pinasaya rin kami ni Early at Cory na nagpakitang gilas sa pakikipag-ugnayan sa mga Sea Lion. Sa gitna ng kasiyahan ay may seryosong segment hinggil sa plastic at pollution. Ipinakita kung paano naapektuhan ang basura sa tahanan ng mga hayop sa dagat at ipinaliwanag ang mga hakbang sa rehabilitasyon. Sa aquarium, natanaw namin ang bamboo shark at seahorse. Pagkatapos, dinala kami sa museo ng katutubong tribo kung saan humupa ang tunog at ang ilaw ay nagbigay diin sa mga painting at eskultura na nagsasalasay ng buhay ng Aita at ng kanilang ugnayan sa kalikasan. Sa Wild World, nasilayan namin ang ilang nasagip na species at mga kwentong pagligtas at rehabilitasyon. Sumakay kami pabalik sa bus na puno pa rin ng sigla at hiniling namin ng karaoke. Nagsimula ito sa 3 hanggang 4 na oras na masayang pagkanta at nauwi sa malumanay na pagninilay. Ang San Guillermo Church ay napaalala na kahit gaano kalubya ang trahedya, muling tumitindig ang isang komunidad kapag may pananampalataya at pagkakaisa. Sa Diosdado Macapagal Museum, natutunan namin ang tunay na pamumuno ay hindi nasusukat sa kapangyarihan o tagumpay, kundi sa mga halagang iniiwan upang maging gabay ng bayan. Ocean Adventure naman, naunawaan namin ang kalikasan ay hindi libangan, kundi isang tahanan na may karapatan ding pangalagaan. Sa kabuuan, ang paglalakbay na ito ay hindi lamang pagtuklas ng mga lugar, kundi paglalakbay tungo sa mas malalim na pagkaunawa. Tayo ay tinatawag na maging matatag sa oras ng pagsubok, tapat sa ating tungkulin, at responsable sa pangangalaga ng kalikasan. Ang mga aral na ito ay magsisilbing gabay sa aming mga hakbang, hindi lamang bilang mag-aaral, kundi bilang mamamayan na may ambag sa kinabukasan.